Muli po, isang mapagpalang pagbati ang aking ipinapaabot sa inyong lahat na aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at maiwas kayo dito sa mga politikong mga kawatan. At ang pag-uusapan po natin ngayon, bagamat hindi pa kumpirmado, at may nakapagbulong lang po sa akin. At alam nyo ba naman na hindi naman natin sinasadya, kalain mo bubulungan tayo ng bubuyog. At well, hindi naman natin sinuseryoso ito, pero ipagpauna ko na rin po. Kasi wala naman pong balita ngayon na nagsisimula yan doon sa walang ebidensya. Later on, magkakaroon ng ebidensya. Kaya po pala, ganun na lang po yung pagsisikap nila na huwag payagan yung mga binyo. Kagaya po yung dyan sa Bustos na dapat sana mayroong maisugrali. Kaya po pala ganun na lang ang kanilang pagsisikap na huwag matuloy or sinisikap na pagharang ay yun po aking napag-alaman na supposed to be ay kung natuloy po yun ay doon na po pala ilalabas yung pulburon video. Ayan. So bagamat yan po ay nakarating lang sa akin na balita at ako man ay parang hindi rin ako naniniwala dito. Para bang naiwan na sa ating mga ibang mga anong tawag doon? May tawag doon na yung mga kasabihan kagaya nga ilang mga gold, Italiano gold na yan, di ba? Parang ano ba yung tawag doon, yung kasabihan na gano'n. So, bagamat hindi po tayo fully believe or fully na naniniwala doon sa balitang yon, ay kung iisipin po natin, ay kung ito pong sinalaysay nitong agent ng PDEA na si Morales ay dibat ang sinasabi niya may 5 litrato. Siya mismo ang nakakita na yun yung isinumite ng kanyang confidential informer. At 5 daw po na magkakaibang lugar, magkakaibang oras, at yan po yung sinasabi niya. So, kung mayroon pong ganun, naiisip ko rin po na baka posible rin talaga na mayroong pulburon video. Kasi kung mayroong ganung litrato na nakunan, ay posible rin talaga na magkakaroon talaga ng ganun. Di po ba? So, well, hanggat hindi na ipapalabas yan, at which is parang kumbaga, parang gas-gas na yung balita na yan. Pero sinasabi nga po na bakit ganun na lang yung nanais nila na talagang hinaharang sa anumang pamamaraan ay hinaharang nila yung rally na yan. Kasi nga po, lumabas nga po dyan na dyan sa rally na yan ay ilalabas na po yung video na yan. Ngayon, at hindi po ba't mayroong pa dyan sa Bulacan. So, hinarang din po yan. At yung nga po sa Bustos, hinarang po yan. At ngayon po ay ang sinasabi po nila ay tuloy-tuloy na raw po yung hindi na raw po mapipigilan yung rally ngayon dyan sa Dumaguete City. Ayan, at hindi naman kaya yung naudlot na pagpapalabas ng pulburon video dyan sa Bustos, Bulacan ay hindi naman kaya dyan ipapalabas ngayon sa Dumaguete prayer rally na yan. So yun po ang abangan natin. At para once and for all, kung talaga pong mayroong mga hawak talaga, kung sino man may hawak niyan, ipalabas na po. Para sa ganun ay matapos na po itong usaping ito at malaman na rin po natin kung ano po ang pwedeng mangyari. Kagaya nga po nitong hearing dyan sa Senado sa Martes, na kung saan po ay
mayroon pa rin pala na isa pang testigo na lulutang. At yun mismo, yung confidential agent na yun. Anyway, sabi ko nga po, abangan po natin yan. At siguro po mai-advise ko rito kay President Marcos, kung totoo man yan na Mr. President, palagay ko, ababa ka na lang para mas maganda na yung nananatiling nakapreserba pa rin yung inyong apelyidong Marcos. Ayan, at napag-alaman din po natin na ito po palang si Madam Imelda Romualdez Marcos ay sobra daw po pala ang galit dito kay Butod, na talagang ang sinasabi niya, itong si Butod na ito ay talagang ito yung demonyo sa pamilya nila. So, hindi po natin alam kung baka totoo rin nga yung mga balibalita na itong si Bangag na ito ay under Disaya or Andres Disaya. So, yun po ang kwan. Yun po ay nagbase lang po tayo dito sa mga lumalabas na mga balita. At yun nga po, at ang nakita natin na galit na galit daw si Madam Imelda Marcos, si dating First Lady Imelda Marcos, dito sa kanyang manugang na Butod na Bartik pa, at kung ano-ano, daming tawag dito eh. At palakang lason pa, maraming tawag dito. Lasinggira. Actually, kung inyo pong natatandaan, dati po mayroon pong video dyan si Francis Leo Marcos. Na yan po, ay ito pong lahat ng mga kwan na ito, lahat po ng mga anak nitong si Butod na ito, lahat pala yan ay kung lumaklak daw ng alak yan, wagas. So, hindi po ako naniniwala doon yung kay Francis Leo Marcos dati. Pero, lumabas po eh. So, ano kaya sino kaya ang nagsasabi ng totoo dito? Dahil itong si Leo Marcos ay nandyan yung overwhelming na video, picture ni na Imelda Marcos dyan sa pamilya na yan. Lahat nandoon siya. Anyway, sabi ko nga po, hanggat hindi natin napapatunayan kung ano pong kaugnayan itong si Francis Leo Marcos, ay hanggang doon na lang po. Kagaya rin po itong pulburon video na sinasabing ito, hanggat hindi po na ilalabas yan, ay mananatiling misteryo, mananatiling basta may tawag, nakalimutan ko lang, putang. May tawag din eh. Alamat. Ayun, mananatiling alamat. Pero kaya nga po, yun ang hindi naman tayo sigurado. Pero base po dito sa nagaganap at mga pangyayari ngayon, ay sabi ko nga po kanina, kung mayroon pong picture yan, posible rin po talagang may video. Pero isa po ang paniniwala ko, hindi po hawak ni Maharlika. Yan po. At malamang-lamang, baka ang may hawak niyan ay talagang naging mataas din po ang katungkulan sa gobyerno dati or sa kasalukuyan man. At yun po. At mabalik po tayo dito sa hearing na kung saan ay talaga namang hindi ko maintindihan ngayon kung ito binatikos ni Maharlika si Bato de la Rosa noong ongoing investigation, kasi hindi natin talaga nakita na may kahihinatnan yung investigasyon ni Bato de la Rosa. Pero ganun pa man, ay binigyan natin ng benefit of the doubt itong si na Bato de la Rosa. Ngayon naman po, yung yung mga BBM vlogger na mga bayaran na ito ang nagsasabi na bias daw itong si De La Rosa at kumampi na raw dito kay kay Morales. So,
tingnan po natin yan sa Sabado, ay sa Martes. Kung ano po ang maging takbo ng investigasyon. Sana nga po dumalo na yung mga ungas at pinapasahod natin mga senador dyan. At para sa ganun ay hindi natin mamura. At unang-una, sana mahiya naman kayo dahil pinapasahod namin kayo. Huwag kayong mag-aasta na kayo ang amo dyan ng mga putanganan nyo dahil unang-una pinagpawisan namin yan, lalo na ako, ang laki-laki ng binabayad kong buwes, mga buwaka ng ina nyo, tapos ganyan lang ang gagawin nyo. Maliban sa pagnanakaw ninyo ng mga kwan kayo, mga ulaga kayo, ang laki-laki ng sweldo nyo, hindi nyo ginagampanan yung trabaho ninyo. Ang nagiging resulta ngayon, paulit-ulit ko na sinasabi rito, itong mga mahihirap kong kababayan, ang tunay na nagsasakripisyo, ang tunay na nahihirapan, ang tunay na nagugutuman. Kayo, pa-sitting pretty kayo, the air condition pa kayo, sa bawat subo ninyo, yung kinakain ninyo dyan sa bawat hearing ninyo, mga buwaka ng inyo, pinagpawisan namin na mga taxpayer yan. So, dapat doon, mahiya kayo sa pagbumukha ninyo. Ewan ko kung may pagbumukha pa ba kayo, may pagmukha pa ba kayo. Ang pagkakaalam ko, pare-pareho na ang tingin ko sa inyo na mas makapal pa sa balat ng talabay ang mga mukha ninyo. So, sabi ko nga po, yung hindi lamang po kung ang sinasabi ko po kahapon na video ko ay yung mga hindi umattend na membro ng dangerous drug na yan na ang may committee dyan ay si Bato de la Rosa, na yung mga membro dyan ay hindi nagsipag-attend na huwag nyo nang ibuto. At ngayon po, iba na po yung position ko ngayon. Lahat po yan, lahat na. Lahat na po yan, wala na po kayong pipiliin dyan. Pare-pareho lang po yan. At para magbigyan natin ng pagkakataon yun po yung lagi ko sinasabi dati, mas maganda na rin yung bago nakakandidato dyan. Kasi nga po, yun ay pag-aaralan pa nila kung papaano silang magnakaw. Kung mga magnanakaw man yung papasok. Yun po ang sinasabi ko. Pag-aaralan mo na nila kung paano magnakaw. Ay itong mga ito, pabalik-balik dyan sa Kongreso at saka sa Senado, mani-mani na lang kahit na mga lasing yan, kahit na mga binabangot yan, mga animal yan, alam na alam nila kung papaano ang magnakaw. Ibig sabihin po, sanay na po sila magnakaw. So, ito po nga sinasabi ko ay huwag na po, lahat na po yan, i-reject na po natin lahat yan. Wala na po kayong pipiliin dyan. Lahat na po. Wala eh. Ako na po ang paniwalaan niya, tumanda na po ako ng ganito. Magmula pa po pagkabata ko, iyan na lang lagi ang naririnig ko sa mga buwaka ng inang mga politikong ito, na kapag ka ako ang naupo, kapag ka ako ang pinagkatiwalaan ninyo, pinapangako ko sa inyo, gaganda ang buhay ninyo. Hindi ba't lagi yan ang sinasabi nila? Hindi na lang nila sinasabi ng diretsahan, mga kababayan, iboto ninyo ako kapag ka naupo na ako dyan sa Senado or sa Kongreso, pag nanakawan ko kayo. Dapat ganyan na lang ang sinasabi niyo mga buwaka ng ina nyo. Isa kung ano-ano pang kaitikan. At yun naman talaga ang totoo. Di ba? So, wala eh. Wala kaming wala na. Kaya kung hindi nyo gawin ang trabaho ninyo sa Martes, sa hearing dyan kay Bato de la Rosa, dikdikin nyo na yung dapat dikdikin. At ikulong nyo na yung dapat kulungin. Dahil itong si Lasso na ito, napakaraming kabulastugan. Kasama na itong si Bitong-Bitong na yan. Na kung saan ay ayan na, nakita na naman ni Maharlika yung pagiging kawatan itong Bitong-Bitong nito sa pamamagitan ng dalawa yung birth certificate, dalawa yung passport. See?
Tingnan niyo mga hayop na yan. Di ba? Nakakapanggigil talaga kung ganun eh. Kaya ito, wala talaga kayong maitatago dito kay Maharlika. Lahat yan, hahalo kayo lahat ni Maharlika yan. Wala kayong pwedeng itago dyan. Maniwala kayo sa akin. Dahil, mismong nandyan sa gobyerno, lahat ng departamento ng gobyerno, ngayon ko nalaman, ngayon ko napagtanto, na yan pala ay may nagpipidback ng mga balita dyan, ng mga nangyayari dyan, kay Maharlika. Oh. Maging nga yung maging yung mga pagwala-wala ni Butod dyan sa Malacanang nakakarating lahat kay Maharlika. So talagang napaka-credible yung kanyang mga sinisiwalat dyan. At suportahan po natin yan dahil bibihira po at pasalamat po tayo at meron tayong Maharlika na talagang walang takot na ibulalas, ipagsigawan yung mga pinaggagawa nitong mga taong mga kawatang ito. Yun po. At napakarami pala talagang mga kabulastugan na mga pinaggagawa nito. Resign na lang BBM. Dahil sabi ko nga, hanggat maaga pa, para kahit papaano ay mananatili pa rin yung pagrespeto ng mga tao sa pangalang Marcos. Ganun na lang po siguro kasimple. At huwag mo nang intindihin si Butod. Sabi ko nga sa iyo, magharap ka ng iba dyan. Total, Butod naman yan eh. Di ba? Ang daming mga sexy dyan. Ang daming magaganda dyan, hindi yung buldat ang mata. Maraming magaganda dyan. Pero speaking of buldat ang mata at saka Butod, ang sinasabi nito si Mike Abe, ay aring aking first lady, napaka-sexyare. Ang sinasabi ni Berana ay buldat daw ang mata nitong aking first lady, ay hindi naman. Katunayan malaing chick pa nga yung kanyang mata. Maliit. Diga. Ang sinasabi ni Berana, butod daw si Madam. Ay hindi naman ito nga parang dinaanan ng pison pirat na pirat nga wala kang makikitang nakausling butod yan diga. Yan si Mike Abe. At wala. Naiinip na pala si Mike Abe dito sa kapulisan. PNP Chief Marbel, naiinip na si Mike Abe kung kailan nyo raw huhulihin to si Pastor Kibuloy. Inip na. Talagang ungas talaga itong Abe nito. Gigil na gigil kung paano, kung kailan mahuhuli si Pastor Kibuloy. Ito yung walang utang na loob na tao. Kaya habang, sabi ko nga sa iyo, pag hindi mo tinigilan ang pagtapik dito kay President Duterte at dito kay Pastor Kibuloy, sabi ko sa iyo, matatakpan ng ilong mo yung mukha mo na kung saan nga, ay, hindi ko na ma-recognize kung Mike Abe pa ba yung mukha na yun kasi ang nakikita ko talaga yung ilong mo wala na akong makitang mukha. Ilong na lang yung nakikita ko. Isa ka rin na, yung mga yung mga unggoy, mayroon pa akong mayroon pa akong napanood na isang vlogger na tanga na ang sinasabi raw, ang sisipot daw dyan, sa hearing dyan sa Senado ay ibang Maricel Soriano. Ayan. At ito yung taong hindi lang malaki ang ulo nito, may hydrocephalus. Yung ulo nito, nakala mo, yung mga, yung, ano ba yung yung sinasakyan dyan sa Pampanga, yung, tawag dito,
pwedeng sakyan yung diyan sa Pampanga yan inuso eh. Yung fire balloon ba yun? Ano yun? Ano bang tawag doon? Basta yung balloon na sinasakyan. Ando ka, itataas ka. Yun yung balloon. Fire balloon ba yun? Tawag? Hindi ko kabisado yun. Hindi ako interesado sa mga yan eh. Ganon kalaki ang ulo nitong vlogger na ito. Hindi lang yun. Yung bunganga nito, magmula dito sa sintor ng ilong niya, isa rin malaking ilong niya na, pagka yan ay nagsasalita yan, umaabot ang hiwa ng bunganga niya dito sa tainga. Kaya tuloy, parang puppet. Yun. Pero, bobong magkomento. Imaginin mo, sasabihin na ibang Maricel daw yung paatinin. Ay samantala, nagkumpirma na yung totoong Maricel. Bakit meron ka pa bang kilalang na ibang Maricel Soriano? Napakatanga nito. Dapat ito nagsasama-sama si Mike Abe. Itong parang fire balloon ang laki ng ulo at saka yung bunganga na ang laki ng hiwa ng bunganga. Nakala mo, mas maliliit pa nga yung bunganga ng mga buhaya ko rito kasi sa kanya eh. Parang lumulunok ito ng kwan eh. Ng buong kalabaw. Sa laki ng bunganga niyan. Ganyan yan. Ayoko nang banggitin dito pero kasi baka sumikat pa itong bobo na ito eh. Isa rin yung abogada na yan, abogaga. Ang kakapalan ng mukha nito mga hayop na ito. Nagkukomento ng puro mga kabubuhan. Magsama-sama kayo mga bobo kayo, kayong tatlo. Sindikato rin yan. Mayroong nilokong mga OFW rin yan. Kaya kayong mga OFW, nagpapaniwala kayo ito na ini-scam na kayo nitong ulo na ito. Hindi nyo alam, ini-scam na kayo yan. Ganon din yung si Bagong Lipunan na yun. Scammer din yan. Matapos yung pakinabangan si Maharlika, ayun, paninira na ngayon kay Maharlika. Ito namang malaking ulo na parang fire balloon nga. Ito, papangalanan ko na nga, itong Chris ulo na ito. Ang laki-laki ng ulo, ang laki-laki ng hiwa ng bunga nga abot hanggang tainga. Na kapag ibinuka ang bunganga nito, kaya niyang lunukin yung buong isang kalabaw. Yan si Chris Ulo, isa ring scammer yan. Maniwala kayo. OFW, nagpapaloko kayo. Yang mga ibinibigay nyo dyan kay Chris Ulo na yan, ibigay nyo na lang sa pamilya ninyo. Hindi ganyan. Walang kakwenta-kwentang tao yan. Napapanood ko yung vlog nito eh. Pinapanood ko. Ay katangahan, kagaya nito. Sinasabing ibang Maricel Soriano daw yan ang a-attend sa hearing niya. Di ba laking kabubuhan yan? Huwag kayo magpapahaloko dyan mga OFW, Diyos ko. Dito kung inyo natatandaan yung bang, di ba, may mga nag-send ng mga, yung sinasabi na, salamat po sa pangkape at pakulay ninyo. Yung mga ganon. Hindi ko alam yan eh. Yung nagpapadala kayo ng kung ano-ano na may kung anong pira meron kayo dyan. At di ba, sinasabi nila, salamat po doon sa pakulay. Yung mga ganon. So, tapos tinitingnan ko, mayroon doon, mababasa ako, $2, $3. Mga ganon po ba? Hindi ko po kasi alam yon. Mayroon din po kasi nag-send sa akin yan. Ano po yung sinabi ko? Noong may nag-send na, once lang na may nag-send sa akin, sinabi ko na po, the following vlog ko, sinabi ko na po, Madam, maraming salamat po doon sa ipinadala nyo, pero huwag nyo na pong uulitin. Kasi nga po, yung ipapadala nyo sa akin, ay ipunin nyo na lang, or either ibigay nyo na lang po sa kamag-anak nyo. Alam ko po ang buhay OFW. Napakarami po akong mga tinulungang mga OFW.
Lahat po yan, magmula sa medical, magmula sa pamasahe pag-a-apply, hanggang sa placement pay, at yung passport, lahat po yan ay tinulungan ko. Napakarami po akong tinulungan mga OFW. So, kaya alam ko po. Tapos yung iba po dyan, yung iba nagtagumpay, yung iba hindi naman. Kasi nga po, itinutulong nila sa kanilang pamilya. At yun po yung mga itinulong ko na yun, hindi ko po siningil yun kahit na sintabos. At maging sa pag-uwi nila rito, magpapasalubong sa akin ng may sapatos, may chocolate o ano, hindi ko po tinatanggap yan. Maniwala kayo sa akin. Hindi ko, ang lagi pong sinasabi, doon nyo na lang ibigay, ay kung wala kayong kamag-anak, ibigay nyo na lang po doon sa mga taong hindi nakakatikim ng chocolate, hindi nakakaranas sa bumili ng sapatos. Doon nyo na lang po ibigay. Huwag na sa akin. Para ano na tumulong ako sa inyo? Dahil para lang babayaran ninyo ako bilang ganti. Wala naman po talagang masama doon. Parang pagtanaw nyo lang po ng utang na loob sa akin. Pero hindi ko po talaga tinatanggap. Kahit na sino po yan na mga tinulungan ko. May mga 80,000, 70,000, 100,000 po. Hindi ko po sinisingil sa kanila yan. Tapos yung nga po sinasabi ko, pero iisa lang po ang gusto ko doon. Pagka umuwi po sila dito sa Pilipinas at gusto nilang i-appreciate yung ginawa kong pagtulong sa kanila, yun lamang pong magpakita sila sa akin at yung kumustahin lang ako, sapat na po yun sa akin. At makita ko lang silang maganda ang kalagayan at maganda yung aura nila, sapat na po sa akin, masaya na po ako doon. Pero yung pasalubong po, hindi ko po tinatanggap yan. Kahit isa po sa mga OFW, kahit isa po sa kanila na tinulungan ko nag-OFW, sa bagay lahat naman po yan ay may mga pasalubong sa akin. Pero sabi ko nga po, hindi ko po tinatanggap. Dahil pagka tinanggap ko yun, ay para ko na rin pinabayaran yung mga itinulong ko sa kanila. At unang-una, hindi ko naman nakikita na talagang umangat na ang husto yung kalagayan nila. Di po ba? Ganun po yun eh. At lahat po ng tulong ko, hindi ko po yan inaantay na may babalik sa akin. Kasi po, alam ko po yung kung sino ang magbabalik sa akin, kung ano yung ginawa kong maganda sa kapwa ko tao. Ang magbabalik po niyan, siya po. At yun po ang pinaninindigan ko, na iisa lamang po yung pwedeng makaalam, makabasa kung ano ang nilalaman ng puso mo. Ganun lamang po yun ang ating Panginoon lang po. Kaya po, huwag na po kayong magpapaloko dyan kay Chris Olo na yan. At saka dito kay Bagong Lipunan na yan. Huwag na huwag. Dahil, huwag kayong, minsan kasi nanonood ako doon sa live. Ay, ang galing magpanina, ang galing manguto. Ang galing niya manguto. Tapos yun namang uto-uto na OFW, halap, send doon ng may $10, may $20, hanggang sa umabot pang ayata ng $30 yun, nakita ko. Tuloy-tuloy po sa isang live po yun, ha? Gagawin naman itong malaki ang ulo nito. Inuuto niya ng inuuto. Yung OFW na, tuloy-tuloy naman ang padala ng uto-uto na OFW na yun. Yun po. Wag po. Even though hindi ko po, liliwanagin ko lang po hindi ko po kinukundina kayo na magbigay ng tulong. Halimbawa po mayroon kayong hinahanga ang vlogger. Okay? At maganda yung programa niya. Maganda yung sinasabi niya.
Okay lang po na magpadala kayo. Wala po, hindi ko po kini-question yun. Dito lang po sa particular na ulo at saka yung bagong lipunan, huwag kayo magpapadala dyan. Inuuto kayo. Nandyan kayo na para magkuskos ang kubita ng may kubita. Tapos ipapadala nyo lang dito kay Chris Ulo at saka dito kay bagong lipunan. Palaroy na yan. Na wala ring utang na loob yan. Huwag ganun. Padala nyo sa pamilya nyo. At saka hindi kayo dapat oto-oto. Oh. Naliligaw na naman ako. At mabalik na po tayo dito sa kwan. Rally na gaganapin dyan sa Dumaguete. So malamang po sa malamang, kung hindi natuloy yung pagpapalabas ng pulburon video dyan sa Bustos, Bulacan, ay maaari pong dyan sa Dumaguete ipalabas yung pulburon video. So, yun naman po talaga ang dapat Kung mayroon po talaga at hindi nagiging alamat yan, na yan ang yan yung noong mga nakaraang araw yan lagi ang topic, ay ipalabas na kung ipalabas kung mayroon at kung mayroon man. At mayroon man kasi o wala, yung pulburon video na yan, at kung maipalabas yung mga litrato na yan, nitong si Morales, dahil ang sinasabi niya, sisikapin niyang makuha yung kanyang confidential informant na yun. So yun po siguro ang dilubyo para dito sa mga demonyo, lalo na dito kay Butod na ito. Actually, sa totoo lang, hindi lang kasi ang sumira talaga rito kay Bangag ay itong asawa niya. Bangag na nga, sinira nitong Butod na asawa niya. Kaya tuloy sirang-sira talaga. Kaya resign na lang Mr. BBM. Oh. Ngayon, kung ang sinasabi, maliban pa dyan sa pulburon video na lalabas na yan, hindi ba't marami ang napapanood natin na yung mga feelings or mga tansya ng mga nandiyan sa lumalabas dyan sa social media na paninindigan daw ni Maricel Soriano na huwag umamin. Yan po lahat, lahat po yan ay nagsasabi na malamang panindigan na lang daw ni Maricel Soriano na huwag magsabi ng totoo, huwag umamin. Pero iba po yung nakukuhan ko rito. Iba po yung aking na aamoy dito. Ito po ay wala nang nagsabi. Kundi ito ay sarili kong amoy na pwede siguro, tama kayo. Pero baka lang din. Ito ay bumuga na rin ng apoy itong si Maricel Soriano. Hindi natin alam. At pare-pareho natin hindi alam yan. So tingnan natin ang resulta sa Martes. Pero isa po yung sigurado na nagbigay sa akin ng information na kaya naman pala ganun na lang yung pagkukob-kob nila na walang matutuloy na rally kahit saan. Dahil po alam na nila na dyan sa rallying yan ay ipalalabas na yung pulburon video. Sa lahat po ng aking mga subscriber at dito po sa mga bago nag-subscribe ay wala po akong masasabi sa inyo kundi maraming salamat po sa patuloy pong pagsusubscribe ng channel natin. Bagamat walang kakwenta-kwenta itong aking mga tinatalakay dito, ay maraming salamat po talaga dahil patuloy po kayong nagtitiwala at nagsusubscribe dito sa channel ko. At yun naman po, paulit-ulit ko pong sinasabi, hindi po kayo nagkamali ng pag-subscribe dahil po alam ko po at sigurado po ako sa aking sarili
na yung mga itinuro ko at ituturo ko pa sa mga darating na araw ay mapapakinabangan po ninyo. At yan po ay malapit na. Dahil isang ganyan na lang, gira na tayo. Dahil unang-una, sabi ko nga po, pagka ang namumuno sa atin ay isang bangag, kaya nga po nagbabangag-bangagan na yan, para sa ganun ay mag-provoke na ng gira yan. Kasi pag nangyari ngayon, libreng-libre na yung mga bilyones at trilyones pa na ninakaw na naman nila dito sa ating bansa. Yan mga yan, kung may gira, tatakbo, lilipad lang yan. Dahil lahat po yan, may mga bahay sa Amerika, sa iba't ibang mga dako ng daigdig, kaya pwede lang po silang lumayas dito sa atin at iiwanan nila tayo. So doon ko po sinasabi, bagamat walang kakwenta-kwenta itong mga dinidiscuss ko rito, sigurado po ako, lahat po ng mga itinuro ko dyan, ito po inuulit ko lang, at ituturo pa, yan po ay pakikinabangin ninyo sa lalong madaling panahon. Maraming salamat po.